Green Irish Tweed, no? Kaya mukha akong Green Irish Tweed. Woo! Mahangin-hangin, no? Pero walang araw, no? Ayos na yan. Basta hindi mainit, kahit hindi ako makita, okay lang. Excited na excited ako kasi first workout ko later. First workout ko in 4 years. In-invite ako ng head coach ng Vertis North, Anytime Fitness. Last day na pala today, no? Ng Anytime Fitness Vertis North. Gawin natin yung first workout ko. Ipopost natin. Kaya ganito ang t-shirt ko. Ito yung mga sa Indonesia. Mamaya siguro ang gagamitin ko pag workout, ibang kulay. Okay, mag-spray tayo ha para may dry down. Sige. Okay. 1, 2. Meron dapat dito, cool water. Okay? 1, 2. Yan. Ganito guys, ha? Hindi ka pwede mag-usap nito na hindi na papag-usapan ito. No? Kasi isa lang ang gumawa. Isa lang ang may obra nito. No? I advise you bago ninyo panoorin ito, no, itong video na to, panoorin ninyo yung cool water ko para hindi ko na ulitin. 1985 ito. Nagkaroon ng major brief competition, no? Competition brief. Ang mga kumpanya ng mga pabango. Sa kasamaang palad, hindi nasama itong pabango ni Pierre Bourdon. Pierre Bourdon. 7 times na niya to isinali, no, sa mga major briefs, no? Tapos puro hindi pinili. Puro talo. Puro talo, puro talo, puro talo. Pagdating dun sa 8th brief, no, Lancome, no? Lancome, no? For Sagamore naman, no? Guys, kasi gagawa sila na, okay, ano ba yung title? Ano ba yung pangalan ng pabango? No? Ano yung tema? Saka ka magsasubmit ng samples mo, no? Na hopefully siya ay matanggap, no? So, ang Lancome nagkaroon ng parang competition brief, no? For yung perfume na Sagamore, no? 1985 yun. Pang-8 nasali na ni Pierre Bourdon doon. Siyempre, hindi pa Green Irish Tweed yung pangalan. Bagsak for the 8th time. Guys, ang dami nag-pass up dito. Hermes, Shiseido, no? No, YSL, no? YSL, no? Nagawa na niya yung kuros, no? Napangitan sila, no? No, for some reason, di nila nagustuhan, no? So, pumasok si Olivia Creed, sabi niya, ako na lang, sa akin ko na lang, tapos papangalan ko na lang na Green Irish Tweed, no? The rest is history. So, akala nating lahat, no, perfumer nito was Olivia Creed, no? Di naman pala. So, tikom ang bibig ni Pierre Bourdon. Guys, malaking tao na sa Pierre Bourdon, ha? Siya ang huling estudyante ni Edmond Rudnitska, no? Natatandaan niyo yung ni-review kong Eau Sauvage, no? Panay Edmond Rudnitska ang pinagsasabi ko doon, di ba? No? Ang huling estudyante nun was Pierre Bourdon, no? Gumawa ng Green Irish Tweed, gumawa nito, gumawa ng YSL Kuros, gumawa ng Millesime Imperial. This was 1985, no? 3 years later, 1988, nilabas ito. Kung ako naman si Olivia Creed, medyo masar din ako. Ano ba naman, ba't ka gumawa? Mas cheap, no? Ito kasi talaga mahal, no? Ang market naman talaga nito mahal eh. Niche na pasosyal, no? Ito 'yan. Kaya ako meron nito, papakita ko sa inyo ang history, guys, ha. Ito Paco Rabanne, 'di ba? 1 million to, bago lang to, no? Isipin niyo na lang na ito yung PPH, no? Paco Rabanne for Homme, yung kulay green, no? Kahit sa mall meron pa yan hanggang ngayon, no? Kasi 1973 yan, hindi pa ako pinapanganak, pinalabas na yan. Ito yung first hygienic perfume, no? Malinis, no? Parang walang bakterya. Kasi before that, no, spicy, aromatic, oriental, no? Ito yung first, no? 1973, isipin niyo, ha? Okay. Nung nilabas ito, no, anong ingredient ang meron dito, guys, no? Na masasabi ninyong, oy, eto na yon, nagsisimula na, no, hygiene, no? Yan ang dihydromercenol, no? Ito yung tinatawag nilang, ano ba tawag doon? Jesus molecule, the God molecule, no? Kasi malinis eh, walang kasalanan, no? Clean, walang BO, water molecule, actually, no? To differentiate it from Kalone, no? Kalone 1951. Ang Kalone kasi, guys, yan yung amoy tae, amoy ebak ng, ano tawag doon? Ng baka, parang sea breeze, no? Ito yung Millesime Imperial, yan. Kalone to, ha? No? Nauna to, tapos binalik lang, no? Pag ganun-ganun lang naman eh, no? Nauna to, tapos binalik lang ang Kalone bago dihydromercenol. Okay, si Edmond Rudnitska actually, magaling sa Kalone, lagi niya nilalaro. Kaya after ginawa ni Pierre Bourdon ito, ginawa niya to. Dihydromercenol, ano bang amoy? Parang tinuping mga damit. May pagka-flowery, no? May pagka-woody, may pagka-metallic, no? Lahat niya. No guys, kaya ilagay ko kaya sa ilalim rin, no? Sa ilalim nila Gendis, yung link, no? Meron yung mga perfumery kits. Natatandaan ko, noong 2002, no? More than 20 years ago, meron ako yung 40 notes, no? Kung gusto mo pang maamoy yung iba, magiging 80. Tig for 40 ang dagdag, no? Ilalagay ko na lang sa link, guys, no?
Saan ba ako nahihilo? Uy, sa Ambroxan. O, kasi sabi lahat, nakakahilo ang Ambroxan, nakakasuka. Hindi mo alam, baka Galaxolide, no? Baka ISO-E Super, baka Kumarin, o baka Kelone, no? Kaya guys, ang maganda pag may perfumery kit ka, no, ma-separate or rather, ma-isolate mo. Ma-isolate mo yung particular note. Sabihin natin, meron ka ng mga 100 pabango. Ay, pag may ISO-E Super, nahihilo ako. Ay, pag may Kumarin, nasusuka ako. Uy, pag may Civet, naluluha ako. Bakit ko to hinilera dyan? No. 1973, ito, Paco Rabanne for Homme, merong 2.5% na dihydromercenol. Tapos, ano na sumunod? No? Atsaro for Homme. No? Actually, may sumingit pa dito no? May nag-comment sa atin, nabasa ko yun yung antawag doon, gray flannel. No? Gray flannel comes before this. Kung 1973 to, hindi ko alam exactly ang date nun, but it came before Atsaro for Homme. No? 78 ito napanganak na ako. Gray flannel, no? Geoffrey Bean. No? Geoffrey Bean yun. That also uses dihydromercenol. No? Kaya ang gray flannel, ito, ganito Gray flannel, kaya ang gray flannel. Ano bang gray flannel? Guys, no? Parang malaking panyo. Flannel, clothing, no? Gray flannel suit, no? 1950s, guys, uso ang gray flannel suit. Gray flannel suit, ito yung gamit ng ito yung mga nasa office, no? Office work, no? Office workers, no? As compared dun sa factory workers, laborers, no? Ano ba? Tawag doon, white collar jobs, 'di ba? Ito yung malinis, no? In contrast doon sa ano yung madumi, no? Anong job 'yon? Blow job, no? Ano 'yan? Blue collar, no? Blue collar workers, 'di ba? No? Blue collar na trabaho, no? Blue collar job, no? Yan yung madumi, literally. No? Yan yung laborers, trabahador, no? Mga mekaniko. Kaya nagkaroon, sorry, no? Ngayon ko lang naisip yung gray flannel na yan that came before Atsaro for Homme. It also uses dihydromercenol, no? Kaya gray flannel suit, no? Malinis. After nun, 1978, ito na, Atsaro for Homme, no? Kung 2.5% dihydromercenol itong Atsaro for Homme, no? At least 5%. Ba't tayo may Dracar dito, no? 1982, isipin nyo na lang, Dracar Noir, yung black, no? 10% Dracar Noir. 1982. Kailan ito lumabas? 1985. So, syempre, nakikita nyo may pattern na. No? Yung dihydromercenol na, yung Jesus Note na yan, yung God Molecule na yan, no? Na malinis, no? Clean, walang kasalanan. Nilagay dito ni Pierre Bourdon. No? Ilang percent kung 10% ito? No? 15% dihydromercenol. 1985. Pwede pa, sabi ni Pierre Bourdon. No? Tuloy na kaya natin pa. No? So, noon, 3 years after 1988, no, ito na. Ilan percent? Hulaan na yun, dihydromercenol nito. 20%. 20% dihydromercenol. Doon nabuisit si John Claude Elena, no? Dito nagsimula kasi sa Paco Rabanne for Homme, no? But gumamit ng dihydromercenol. This was a defining moment, no, sa perfumery nung lumabas ito. Original nito kasi may tobacco, no? Ang sabi ko sa inyo, 'di ba? Reaction ito dun sa kasi lahat nagka-clean na. Now, dihydromercenol, no? Ayaw na magyosi ng mga tao, no? Nandiyan yung mga Jane Fonda, no? So, Zino Davidoff, no? Ang Davidoff, guys, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, no? Kumpanya yan ng sigarilyo, no? Kinuha siya. Ang original nito may tobacco. Ito, wala na akong naamoy na tobacco sa cool water ngayon. Now, syempre, nagre-reformulate, nakikita nila, oops, hindi na umuuso, kailangan mas malinis pa sa dati. No? Dati may tobacco. Para at least yung mga malalakas magyosi, andun pa rin yung amoy na sigarilyo na pinalilinis. Monumental ito, no? Kasi this separated generational taste, no? Generation na ito, generation na yan, no? Parang, nagkaroon ng monumental shift, no? Paradigm shift, no? Ang hirap i-explain, paano ba? All the new, NBA. Yan, NBA. No, total sporty tayo ngayon. No. Ang tawag doon, nung pag-graduate ko, ito, 1993. No, high school ako na. No, magka-college ako. First year ko, 93 rin. No, half-half. Before that, 1992, ang uso sa basketball, no, shorts na maikli. No?
shorts na ganito, no? Ganyan. No? Tatas ko. Ito isusut ko sa workout ko later, no? Guys, no? Suit ko to, no? Palitan ko na lang to, no? Marami ako mga Gendis na t-shirt no? Indonesian. No, dati ganito ang shorts, no? Kaya, ayun nga, sila Michael Jordan, Stockton, Pilipino, di ba? Samboy Lim, no? Jolas, Patrimonio, sila Codinera. Lahat may ikli ang shorts, no? Pagdating ng 1993, no? Sila Chris Webber yan Ito yung Fab 4, no? Fab 4, Fab 5, no? Sila Joanne Howard, Chris Webber, Jalen Rose. Yun ang yung host, no? Lahat sila, no? 1993, ang shorts nila, no? Umaabot na dito sa knees, no? Lagpas dapat sa knees, no? Ganyan. Ang shorts, no? Tapos malaki. Baggy shorts, no? Almost overnight yon. No, guys, bakit ko kinukwento yon, no? So, 1992, si Shaquille O'Neal nasa Orlando Magic, ang shorts niya mataas pa. Pagpasok ng Fab 4, talagang pinaigting nila yung pagiging hip-hop, no? Loose, tapos kailangan lagpas sa may knees mo. Kaya after nun, sila Garnett, yon. The next year, sila Garnett, wala na. Lagpas na sa knees, no? So, ano yung point ko? Almost overnight, pagpasok ng 93, pagpasok ng apat na yon, ng Fab 4 ng Michigan, pagpasok nila ng NBA, laos na bigla yung short shorts. Ay, daddy shorts ka na, no? Old school ka na. Almost overnight. Ganon ito. Nung lumabas ito ng 1988, lahat ng mga pabangong spicy, oriental, aromatic, no? Yung mga makakapaling buhok ng kilikili, mga bigote, laos na. Old man scent na, no? Matanda na. No, old school na bigla. Almost overnight, no, nung nilabas ito. Ganon ka-monumental ito. In fact, ang paradigm shift nito apektado lahat kahit ang sa mga kababaihan na pabango. 70s, 80s, early 80s, mid 80s, no. Ang mga pabangong pambabae floral yan na light, no. Pero clean. Pero guys, may polarity. Mas madumi ng konting lalaki, mas macho Tapos mas clean yung babae na floral, light florals, no. Clean. Paano? Biglang dihydromercenol clean. Nagto-trespass na sila dun sa territory ng kung ano yung pabangong pambabae. Ano naging reaction ng babae? Ganun pa rin ba light florals? Ginawang matamis. No? Yan na yung gourmand. No? So, ayan na yung first vanilla. No? Ano yan? Sino yan? Yung macho. Mugler. No? Angel. Pumanaw na to, di ba? No? Angel. By Thierry Mugler. Dihydromercenol? No. They veered away from light florals, no? Hindi na sila ganun ka-clean, no? Anong cleanliness ang meron sila? Clean na sweet, no? So, vanilla, no? Yan yung angel. Alam nyo to, eto, lagi ninyo naririnig, guys, no? Kaya huwag kayo mabore pag nagsalita ako, no? Ethyl maltol, no? Ito yung ethyl maltol, no? Angel for women, no? By Thierry Mugler. Tawag doon, Baccarat Rouge. Baccarat Rouge, no? Ethyl maltol. Yung lumulutang ka, no? Cotton candy smell, no? May coconut, ayan, no? Ariana Grande, no? That's ethyl maltol. So, magandang yung sinasabi kong may perfumery kit, no? May kita ninyo na, ay, ito pala yon, ay, ito pala yan, hindi ka mauuto, no? Hindi ka mauuto ng basta marketing. So, Angel, no? For women, no? By Thierry Mugler, is a reaction to the dihydromercenol of cool water. Ito mga old school, ganito no? Kailangan may polarity. Neto lang naman mga woke na kailangan genderless no? Ooh, perfume has no gender. Ooh, taina. Sige nga, malilibugan ka sa babaeng naka-Sauvage. Oh, titigasan ka sa babaeng naka-Aventus. Sige nga. Baka pag andyan na kayo, ready for action biglang naamoy mo, uy, you're Sauvage. Iba, hindi na natin kailangan mag-debate on that, guys. Ha? Okay, anong diferensya? Okay, alisin na natin to. Ito, star anise ito Carnation. Old na, at least na yan. Okay, ang diferensya, kaya sinulat ko overrated. Overrated talaga, no? At least sa balat ko. No? Sa iba, if it works for them, sige. Ito ang tinatawag na exhibit perfume, no? Ganito, ha? May papel. No. Ito sa akin, no, pag spray mo dyan, no, exhibit perfume, no, hinayupak. Wow, hinayupak, no. Ito, spray ko dito, okay? Sapaw na sapaw ito, nito.
Green Irish Tweed pag sa papel. No? Ang green, no? Green talaga, oh. Yan, oh. Yan ang diferensya niya. No? Sa first 30 minutes, green. No? Ito na guys, kasi ito yung kagaya sa Fahrenheit, no? Ito yung merong violet leaf, no? Guys, kaya to pinaitim, no? Aside from the violet leaf, no, it's the verbena, no? Verbena, amoy lemon 'yan, no? Kaya lemon verbena, no? Sweet na medyo parang lemon, no? Na may pagka-green pa rin siya because of the violet leaf, no? Ano sabi ko sa Fahrenheit, yung violet leaf ng Fahrenheit, 'di ba guys, na na-review ko, no? Amoy parang nasa ano tawag doon, vase, no? Papalit ka na ng tubig ng halaman mo sa vase, alisin mo. No. Amoy mo yung tubig, no? Amoy green na earthy. Ito. No. Kaya nakikita ko yung allure din naman eh. No, socialin. Yes, socialin. No, green eh. No, socialin. Sige. No. 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 Ito, citrusy. No, pero cold. No. No. Mas pang summer. Pwede. Pwede din to, no? Kasi dahon lang naman. No. Mas class ang dating nito, no? Yan. Ba't ko sinabi exhibit perfumes? Yes. Sa papel, ganon. No? Pero pagdating sa balat, kailangan talagang sobrang, not necessarily super sophisticated ang ilong ninyo, ang pang-amoy ninyo. Pero, ano tawag doon? Kailangan talagang hanapin ninyo. No? Kailangan hanapin ninyo para makita niyo yung diferensya. And ito guys, case-to-case basis, ito sa akin, sa balat ko, ang pangit. No? Kaya overrated for me. No? And sa mga barkada ko, actually, hindi nila gaano ginagamit. No? Overrated din for them. No? Ito, halos lahat ito ng balat, okay ito. No? Iba to guys ha, may added woods pa to and musks, no? Ito, Indian. Ito yung sandalwood na Indian, no? Ito yung Mysore, no? Yung original nito Mysore. No, actually ito hindi na Mysore to eh. No? Meron akong Mysore sandalwood eh. Meron akong Mysore na sandalwood eh. No. No. Sa mga perfumista, no, and mga collectors, no, of the 80s, 90s, no, mas i-rate nila higher ito, no? Mas komplikado ito, no? Although mas linear, no? Ito hindi naman siya linear dun lang sa umpisa kasi green pero mawawala na. Actually, 5 minutes wala na. Halos pareho na yung amoy nila. Tapos depende na lang sa skin chemistry mo, no? Sa akin, gustuhin ko man kasi ito naman, 'di ba? Gawa saan to? Galing to sa, no? Galing ito sa puno, 'di ba? Ito, ano ba? Ano yung hibla-hibla dito? No? Hibla ito, galing rin sa puno. No? So, papel. No? Pero pag spray ko siya dito, okay, tapos nadikit dito, for some reason, it does not work for me. It does not work for me. No? Overrated siya. No? It is an exhibit perfume. No? As my friends who collected way before me, no, would agree. No? Exhibit perfume ito. No? Maganda lang siya sa ganito. No? Sa papel. Ano ba yung exhibit? Herba Pura. No, ito yung mga at least medyo mas bago-bago. Herba Pura ng Naxos. Ano tawag doon? Xerjoff. Diba? Herba Pura, sobrang fruity. No? My God, sobrang fruity nun. No? Pero isusut mo ba yon? Guys, walang tama naman dito. In the end, walang tama dito ha. Lahat ito opinion. No? Hindi ko isusut yung Herba Pura. Mag-amoy akong fruits. No? Pero pag spray ko sa papel, astig. No? Spray ko sa kwarto. No? Spray mo siguro sa pillow. Huwag naman sa pillow kasi dikit na dikit eh. Spray mo halimbawa sa cabinet mo, no, Herba Pura, no, astig. Naging air freshener bigla yung Herba Pura eh, no. Gaya nito. No. Gaya nito. No. Sa kwarto, yes. Uy, macho, ganyan, no. Pero wala eh. Does not work for me. No. So overrated, no. Ito sobra ang hype nito. Compare dito. Ito lang. Okay. Ano ang downsides nito? Ano tawag doon? Hindi naman siya level ng katapat ni. Ang reaction ng Calvin Klein dito was Eternity for Men, no? The next year, no? Ang tawag doon, ayun tinatawanan ng mga collectors, no? Talaga ang cheap 'yan, no? Guys, ito alam ko ang dami sa inyong, ako gusto ko rin yung CK1, no? Ganyan, no? Cheap ang Calvin Klein, no? Sa pagdating sa kultura ng collector's eyes, no? Calvin Klein, no? Eternity, syempre, tatawanan yon compare dito, no? Complex ito. Ito na yung finished product nito. Kaya ako sinasabi dun sa review nito, di ba? No? Sabi ni Gabe Oppenheim, si Pierre Bourdieu, no? Uy, talagang inaamoy niya sa blatter. Iba ito. No, no. Iba ito, no? Okay.
So, anong tawag doon? Kung pareho yan, Kuya Dits, more or less, tapos nawawala yung green, no? Ito isa pa, kaya nila initim ito, ha? No? Kasi it degrades easily, no? Mabubulok pag tinama ng araw, no? Kaya ginawa nila, syempre, black tie na lang, ganun, pa-ek-ek na lang nila yun, no? Pero ang dami kasi yung mga nagko-collect ng Green Irish Tweed na original, no? Na pag natagalan mo sa araw, nag-iiba na yung amoy. Ang tuba, bago maging tuba, no? Halimbawa, ako dati sa fieldwork, no? Iniinom ko, binibigay nila sa akin yung bagong tuba, no? Buko juice, no? Parang juice pa, no? Ito yun. No, ito yun. Ito nilasing na, no? Ito yung parang medyo bahali na. Yung may nilalagay sila. May nilalagay sila para talagang maging tuba, no? Maging tuba ang tuba, no? Ito yung formulation na suabe pa, no? Juicy pa, no? Mas juicy ito, no? Mas natural, no? Mas dahon ito, no? Ito, medyo lasing na. Ang dami kasing times na reformulate din to. Sabi ko dati, may tobacco to. Longevity-wise, guys, pareho lang. Pareho lang. Ito, may extra woods kasi to eh. Minsan, mas tumatagal pa to sa akin. Ito, yung pagtagal nito sa akin, medyo pagka-linear eh. Sa iba, hindi. No? Linear. Ito sa akin, linear din. No? Except for in first 5 minutes. No? Kaya guys, isave nyo yun ha. No? Huwag ninyong maaarawan talaga itong Green Irish Tweed. No? Huwag ninyong maaarawan. Projection nila, longevity nila sa akin pareho. Tapos, presyo, obviously, ano ba? Ang layo. No? Ang layo. Overrated to. No. And guys, I'm just talking about the formulation, ha? I'm not taking into account yung methodology, yung paggawa. So kung isama ko yung paggawa, yung methodology na panggagagong ginawa ni Olivier Creed dito, overrated na to, di ba? No? Ayan lang. So, is it a good buy? No. Daming mas magaganda dito, no? Ng hamak. Okay? So, I give this 6 out of 10. Mag-workout ako, guys, ha? So, sana makabench ako ng 80 kilos, no? I'm aiming for 80, no? 80 kilos, maka-squat sana ng 90. Kung maka 100, maganda. No? Ang pinaka hindi overrated na pabango, no? Strength, no? Your body composition, sa akin, strength talaga. Pag maka-bench press ako ng 100 kilos, no? Yun ang pinakagwapo na pabango. Hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng nasa gym ninyo kaya magbuhat ng 100 kilo. O yun, nire-rep out ko yun before. I plan na ibalik yan, no? Sa katawan ko. No? So, ang feeling ko maka-80 ako ngayon after 4 years, okay lang, no? Pero sana suportahan nyo rin, ha? Maglalabas ako ng playlist ng mga workouts, no? So, yan lang, guys, ha? Maka-copyright na naman ako nito, ha? Ito mga sinasayaw namin ni Jendis, eh. Ito ba yung susut ko sapatos sa workout? O, ito. Pansinin niyo yung sapatos ni Jendis pag nag-workout, yan. Parehong-pareho kami. Jalani apapun yang terjadi, tetap santai, jangan bikin pusing. Jalani apapun yang terjadi, tetap santai, jangan bikin pusing. Kalau ingin jadi lebih baik, hidup ini santai. Enjoy saja kawan. Sayaw na Jendis to, ah. Hidup ini santai, tetap kita damai. Jalani apapun yang terjadi, tetap santai, jangan bikin pusing. Kalau ingin jadi lebih baik, hidup ini santai, tetap kita damai. Tetap santai, jangan bikin pusing. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe. Woo! Workout na tayo.